Kita ang problem. We don't use gifts nga gihatag sa Ginoo sa ato. God is not a narcissist. He himself, can be a God without us. God is an all-knowing God. Yes. He knows what would happen, but He's not the cause of it. Ang Dios sa ato so dili ta may mahadlok ato nila. Once we will worship Him, dunay buhaton ang Ginoo. Welcome to 1 Hour Talk. Ang ako ang purpose rin sa akong kinabuhi. Tanan nga taga-iligan. Whatever may happen, surrender everything to God. Nagyod ang Ginoo. You really take good care of yourself. Do not kay kugma To help the city. You have to help. You have your talent. We are saved to serve. Will be forgiven. Ang Ginoo ba kay nindot kay nga kinabuhi karon. Ganun yung kumukanta. Balag yabag kay ko. Ano siya na yabag? Ang tanan, dungog o himaya sa Ginoo lang. Yes, hello mga gabi sa tanan and welcome sa tuang second episode sa 1 Hour Talk. And sa mga nangutana nga nung nadugayan mi ug balik, it's like 2 weeks na absent mi. It's because na ami mga ipangasikaso. Di bitaw ay nagpahulay sa pud mi. And then this time to wrap up the October nga episodes, nasugdan na to atong first episode nga mga young pastors. So tonight naatay mga special nga bisita nga mga young sad. Of course, dili lang ni sila basta nga young because they are young teachers, young educators from the School of Kingdom Builders. Mo ni siya isa ka institute nga gi-found o gi-build sa Throne of Grace Global Fellowship of Pastor Rudy Isik. So karong gabi una magastorya ta bahin pag ila-ila nato sa atuang Ginoo. Knowing our God. And walay lain nga pwede maka-explain na to ani, nga makapasabot yun sa tua in a perspective nga somehow masabtan pud sa to mga kaigsuunan nga wala pa in taon gyud nakasinati sa gugma ug nakaila sa atong Ginoo. Mao nang to God be the glory. We are graced nga graced pag yun it's so timing kaayo kay ang ato ang mga bisita karon mga anak sa Ginoo, mga naghatag yun og serbisyo para sa iyang kahimayaan. So sugdan nato di na nato lang ngayon ang ato ang first nga bisita. Kung na ako'y long list of credentials diri pero ato na lang ni siyang i-compressed. She's a graduate from the Rima Bible Training Center in Isamis City. Isa ni siya ka-prestigious nga Bible school all around the world. Dili lang ni siya sa Pilipinas, ha? Graduate siya, imagine. She's also a former volunteer of PCMN, the Philippine Children's Ministry Network, and a graduate from Megamich Training Center. And currently, she's taking a Bachelor of Elementary Education at Santa Monica Institute of Technology. And most of all, she's the director of the School of Kingdom Builders, and I'm talking about the one and only, ang pinakapalangga, ang pinakakusgan na mo igsuon sa pagtuo. Atong palakpakan mga igsuon, si Teacher Grace Runolo. To God be the glory, Ate Grace. Bro, ato ang pangandoy na nagyud si Ate Grace din si kanimang good si Ate Grace. Grabe gid mi ka-bless anin niya just a side quick note kana mga tubitomig mga kanang events sa Atwalk makita gid ni namo si Ate Grace nga always gid ni present nagkuan, nag-assist, nagtabang alang sa kahimayaan sa Ginoo. Ate Grace, thank you. To God be the glory kay giyatagan gid mi nimog time sa imong kabisi niya. Nahatagan gyud ta og time para ani nga mga buluhaton because this is all for the glory of God. Amen. So to God be the glory sa mga kinabuhi ni Ate Grace. And next na to nga bisita, she's also dili lang ni siya teacher sa School of Kingdom Builder but actually she's an actual teacher sa atuan sa isa ka eskwelahan diri sa Iligan. So currently she's a teacher of ethics and humanities and social sciences subjects sa Lyceum of Iligan. And actually, she's a graduate of MSU IIT. And not just an ordinary graduate. She's a magna cum laude and one of the teachers of School of the Kingdom Builders Level 3. Atong palakpakan to God with the glory sa kinabuhi ni Teacher Gail Miguela Tampus from Throne of Grace. Throne of Grace ni sila tanan. To God with the glory gyud kay daghan gyud ang gigamit ni Lord. Pinaagi gyud ni sa
pagpugas ni Pastor Rudy Isik. To God be the glory sa kinabuhi ni Pastor Rudy. And yes, the two mga lovely na to mga teachers, and to complete our set of guest speakers for tonight, isa ni siya ka banggiitang anak sa Ginoo. Di na nako lang nga, he is a licensed engineer, graduated from the MSU IIT also, and currently he is currently connected to Power Source as cadet engineer, and one of the area Young Timothy's, and member po siya sa praise and worship team, and a teacher of SOKB School of Kingdom Builders Level 4. Lakpakan na to. Si Kuya JC, si John Carl Obinario. Gusto kong makita lang siguro na to ang live. No? Daghan siguro kay mga girls. Uy, Kuya JC! So, ganina ba? Nagstorya mi while nagpray yun mi nga, Lord, hatagi mig strength. Kay kami, dili man ni, namo yun, linya, no? Kami, gihatagan lang yun, ani nga platform para po ma-share nato sa itong mga kaigsuunan. No, actually kami naagid may mga tagsa-tagsa po nga mga kaulaw, mga kabalaka, makita mi sa mga kabudget niya. But anyways, for God's glory, amo agid ni siyang amo ning i-overcome. Amen? So karon atong mga higala, tabangan ta nila para mailhan pagyud nato ang ato ang Ginoo. That's why our topic for tonight is knowing our God. So kani nga mga atong panelist yan. Atong mga group of karon mga podcasters, atuan ni silang himay-himay no, atong isa-isa kon kay mga banggiitan ni silang respective field, not just sa kanilang ilahang mga kuan but sa Bible itself, no, naga-study gyud mo. And as kana bitaw kanang teachers, among the teachers of the School of Kingdom Builders, kailangan gyud mo equip, di ba? So Pastor Rudy pa kano, kailangan gyud before mo isalang diha na agid mo saktong training, devotional, no, grabe nga pag-nurture gyud sa inyo ha ani nga mga buluhaton. Mao nang blessed kayo mi kay dili lang sa School of Kingdom Builders, through this platform of 1 Hour Talk, we will be able to reach out to those nga atong mga kaigsuunan nga somehow wala pa gyud taon kaila sa itong Ginoo. So by the end of this podcast, no, with God's grace and wisdom, hopefully mailhan nato the reason why nga dili bitaw kaayo ka-relate ang atong mga kaigsuunan, because they don't know our God at all. Because if you just only know the God that we serve, parehas ta inaana kadasig sa pagpangalagad kaniya. So mao nang sugdan namo sa pagpaila-ila, and hopefully kami igo lang mo share, but it is God Himself nga maogi mamuhat diha sa inyong kinabuhi. So gamay lang a disclaimer, it's possible nga we do have our own personal opinions, although we are sanctioned na ami under sa kanang ministry, in my case sa Atwok PAM. Actually, we're all Atwok na family sa Throne of Grace of Pastor Isik. I'm representing Pastoral Lottie Orbe, but naay mga cases that we do express our personal opinion. So just a quick disclaimer na dili necessary nga tanan namong istorya it would mean nga maupod na stand sa itong mga leaders. So it may may mga pagkakaiba, pero I believe nga mostly mukuan gina. But amo lang is for kanang kuan lang gid namo diretso kay in case ba. But anyways, with God's grace and wisdom, magpadayon ta sa itong mga kalihukan. So magsugod ta aning pangutana una kay kaning manggod ato ang Ginoo sa iyahang nature. He is 3-in-1, sama sa kape, di ba? Sama na to, di ba? We are a spirit that has a soul that lives in the body. So ang Ginoo pod nasa siya'y tulo ka persona. And ang una nga pangutana mga igsuon, do we have one God or three God? And is the doctrine of Trinity biblical? Because not all, even Christians ang gidaladala na religion, but they don't believe in Trinity. So ato aning klaruhon na kung nagtuo ba tag Trinity, biblical ba na? And once we get nagkasinabutan na ato ang hatagag mga lamdag pinaagi sa pulong. Because ato pong klaruhon, tanan natong gistoryahan diri, dili lang ni siya highly personal opinion. We prayed, we have agreed nga kung ang amuang ipang storya diri based on biblical scriptures, kay kung amuang manggong mga personal lang na mga comment, pwede na siya nga masayop. Pero kung ang word na ang mamuhat, wala gyud sayop ana. So
Yes, atong sugdan about the Trinity. Ma'am Grace, enlighten us. Okay, so the question is, do we have one God? Yes. Mo na pangutana gyud. One God, yes, I believe that we have a one God. The Word of God says in Deuteronomy chapter 6, verse 4, it says that, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." But here comes Trinity. So, makita, medyo kuan kay siya kanang bisan pag libog siya kanon kanang kulon kung miskay tawo, di ba? Kita tawo lisod gyud siya tugkaron one God pero Tulo. tulo. Oo, gani. So, makita na to nga, even in the Word of God itself, in the Bible, walay word nga Trinity, nga nakasulat nga, okay, Trinity nga word, kung pangitaon nimo. But, in the scriptures, makita na to ang representation nga nag-exist ang Trinity, and we believe in a Trinity even since the very beginning. Pag revealed in the book of Genesis itself, gipa-reveal na gyud nga that there are three united as one. United as one. They are three, no? The triangle. So, tri-unity. Triunity. Yes. Okay, triunity. So, even in the New Testament, makita na to, the baptism of Jesus Christ, makita na in the scripture in Matthew chapter 3, makita to si Jesus baptized, and then here comes a voice from heaven, "This is my beloved Son," so which is the Father itself calling Jesus as the Son, and then there comes the Spirit of God descending like a dove. So we can see that the triune God there, the God of Father, the God of Son, and also the God of Holy Spirit. In Genesis chapter 1, makita po nato dito when God created the heaven and the earth, they also existed. Makita na to nga the earth is formless, void, but the Spirit is hovering. So there is the Spirit. And then when God said, "Let there be light," and we know that word in John chapter 1, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So Word itself, and then the Word became flesh, which is Jesus. So makita na to nga, they are already existing as three, but they are, makita na to nga they work as one. Okay. Pero makita na to sa Bible nga gi-reveal lang sila separately, but they always work as one since the very beginning. Makita to God the Father, and then New Testament nakita na to si Jesus Christ, and then now we have the Holy Spirit nga gi-reveal sa to. Di ba? Makita na to kang Jesus nga, it is for me na to live, or di ba para ang gisaad sa amahan sa to, which is the Holy Spirit, the helper will come. So gi-reveal na dito si Holy Spirit, because in the Old Testament they're just working as one, and then di ba, so pag abot sa New Testament gikuan na gyud nga Giklaro na gyud, we have the God of Father, we have Jesus, we have the Holy Spirit. Yes, Ma'am Gail. Kanang naglibog manggud ta. Hala kanira bang bati ra man Bisaya ra man yung naglibog. Nagkuan kani ang kuan ba mahitungod bitaw aning sa moingon sila nga kung naa na si Jesus nga tao ato pa mang kuan New Testament. So sa ingon nimo, ma'am, naa na siya even in the Old Testament. Ma'am Gail, enlighten daw nganong naa naman si Jesus nga wala man tay makita nga word or name nga Jesus sa Old Testament. Pasabta daw mi, Ma'am Gail. Okay, so I would agree to what Grace have mentioned a while ago. So, naapod ni siya sa Genesis 1:26, no, nga ingon siya diri, God says, "Let us make man in our own image." No? So, wala pang tanan, ingon na siya, "Let us make man in our image." So, basically, kung English ito siya sabtan, no, sa language yun, us, dili gina siya singular. It's plural. And our is also not singular, but plural. So, basically, dili ra gyud nag-inusara si God. And we would like to believe that kanang us and our nag-speak na siya about the Spirit and also Jesus. And yeah, maybe a lot of people, especially my students, would wonder paano natin ma-explain bitaw no nga three God unya makaingon ta nga Christianity is a monistic religion. So inanin ako siya gina-explain sa ako mga students, at the same time sa mga bata sa feeding ministry, no nga it's like an egg, no, that an egg, there's an eggshell, there's an egg yolk, and there's an egg white. So ang egg yolk basically di gyud na siya mo ang egg white, dili po na siya mo ang eggshell. So they are really different from each other, but
we call it an egg, no? Nga isa lang jud na siya ka single egg. So that's a simple analogy in order for us to understand, okay? Dili mo gyud ato ma-fathom gyud ang Ginoo, but that's a simple gyud nga way para na ma-understand nato nga naagyoy three persona, no, in one God. So, and also, diri po sa 2 Corinthians 13:14, which is New Testament naman, Okay. the Apostle Paul's blessings mention the grace of the Lord Jesus Christ, which is the Son, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. No? So, basically, gilain-lain yun, Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. So, unsa may sense nga gilain-lain siya kung isa ra di siya, no? Nga kanang same ra di ay nga silang tulo. So, mo na nga, nakita gyud nato nga three persona gyud in one God. Amen. So, klaro na gyud kaayo dito nga gidetalye niya. Sakto ba gitong point? Logically, why would you say three personas kung isa ra day sila, or I mean kung diretsyo na lang ba, anong iingon na lang ning anong gina-specify pa man. So just like ga-mention ni Ma'am Gail sa Old Testament nga si Jesus, although wala siya nanganlan og Jesus that time, the Son, in the creation itself, na appeal na silang tulo ang nagkuan na. Sir JC, mahitungod aning atong pangutana nga tulo. So naay mga kapuyan ning naglibog oy. Kani atong mga kaigsuonen nga mangutana nga pasabtara gud mi anang ingon ninyong isa pero tulo. Nganong unsa may pasabot anang isa niya tulo? Nganon na lang di ay ka ang uban dili pa man gud mo klaro ho na lang gud nga ang Father na lang or ang si Jesus na lang or ang Holy Spirit nganong sila mag yung tulo. Okay, actually, kon na dili gid nato ma-fathom, no, ang yes. kwan sa Ginoo. I believe, no, sa ilahang mga gi-answer, no, sa akong mga fellow churchmates. And siguro one thing, no, based pod sa akong experience, no, isa ka butang nga makapasabot sa ko kay ang Bible man good, no, a lot of mystery good, no, sa Bible nga syempre labaw na og you are not kanabitang Bible believer, no, isa na siya kanang naay factor nga somehow lisod nimo sabton or dili ka mo tuo, oh. Pero a simple analogy, no, sa kanang sa Trinity, no, one God pero kuan sila In three personas. in three personas, no. Imagine kuan kanang sun, di ba? A son, no, kung imo i-consider ang son as a father, then the light, no, as Jesus Christ, and the heat nga imong na-feel is the Holy Spirit. Pero all you can see is the Son, di ba? Yes. So somehow ingon ana ba nga analogy bitaw nga simple, no, nga analogy. Okay. Klaro kay ito. No, giganina gi-exampulan tag itlog. Karon gi-exampulan na gyud tag adlaw. No, pero kung di pa gyud ta convince ana, nami ihatag karon sa inyo nga illustration. So, Ma'am Grace, palihog daw kung pasabot sa tong mga higala mahitungod ana illustration nato diya karon makita nila sa live. The Father is not the Holy Spirit. Yes. Father is not the Son, and then the Son also is not the Holy Spirit. They Mhm. are separate Personas. personas. Okay, so they are revealed separately throughout the scriptures. Yes. So makita nimo even God the Father, we could not makita to sa life mismo ni Jesus Christ. Mhm. No, perminti gyud niya na throughout yun, I am doing my Father's will. So, everything nga gipambuhat ni Jesus Christ, murag ginalantaw niya ang Papa. So, kumbaga, makita na to nga, kuan di ay gyud kanang they are separately gyud. Like, kuan gyud sa kumbaga, aron mas mailhan na to ang God the Father, Jesus Christ himself represented it to us para mas mailhan pa gyud nato ang God the Father itself. So, kumbaga, and then here comes Jesus. So nahuman naman gyud iyang kuan mostly ato ang mailhan kanunay si Jesus naman gyud. Okay. Muna kinahanglan if we want to know more about the Father, we must see Jesus nag-represent. But mo po nato makita nga since we know Jesus throughout sa iyang stay there 33 years and a half sa iyang pag-stay there. How about the Holy Spirit? Kani po nang isang Holy Spirit kay well, kapila ko makadungog ani nga kuan the most important person kay usually the Holy Spirit is makita lang nga dove. Yes, no. Or hangin. Okay, tungod mo katong pag-describe katong pag-anak as a force or unsa ba na siya. So but makita na to sa in John chapter 14:6, di ba? Comforter. Okay. Helper. Dahil magkuan nga kung ang hangin siya life kuan. Mukuan siya
makapan ba siya usa pag-comfort sa hangin nga kuan or a helper or a dove. And bitaw the Holy Spirit represent symbolic but they are not, the Holy Spirit is not, kung makita na maput na to sa box nga mauna siya si dove, si hangin, more than that, no, makita na to nga kung ilahon lang yun na to ang Holy Spirit kay sometimes manggod nga ma-neglect na to nga ay kuwara na siya pangkatapusan, taw-taw ba siya or Lagi, kuan no? or Siya yung pinaka-less revered sa ila. so makita na to nga He is also God. Okay, ato anang istoryahan unya, Ma'am Grace. So, before ta mo proceed ana, makita sa illustration karon no. No, sa inyong live makita ninyo nga na yung mga misconception with the Trinity. And siguro ganina kato Ma'am Grace ikaw man nga God is not the Holy Spirit. And then for this illustration kaning wherein nadiri nga the Father is 1/3 God and the Son is 1/3 God and the Holy Spirit is 1/3 God. Ma'am Gail, can you expound to us nga nganong sayop na nga kanang tulo ka buok and attempt to reduce the mind of God to a level we can fathom. Sometimes ang mga tao manggod because they cannot understand God. Ang ginahitabo nila is imbis nga kitay mo apas sa Ginoo, kita nan ila bitong ipasayon in a way nga di na nato matarong og describe. Mauna nga kana ato ipakita karon sa inyong screen mahitungod anang tulo ka mga beliefs with regards to the Trinity. So Ma'am Gail, ikaw sugod anang 1/3 and nganong dili na siya mao? Okay, so so di ba na mga verses na na nag-explain yun that Father, Son, and Spirit are God. Like they are not equal in a sense nga one lang sila, but they are equal, should be equally bitaw nga i-glorified or worship, yes, no, but not in a sense na equal nga isa lang yun, no. Yes. And then there actually Father, God, and the Holy Spirit, taas sila yung mga attributes of God, no, in different sense. Dili kay si God lang mismo ang atong gidalato, no. Si Jesus himself, there are the attributes of being a deity, no, omnipresent, omniscience, and omnipotent, and same with the Holy Spirit, no. Kung ato lang yung i-dig deeper na yung mga verses na nag-explain na even Holy Spirit, just like what Grace mentioned a while ago na pinaka-neglect. And by the way, si Grace yun nagtulo na ko sa iya yun ako na na-learn o na-realize nga pinaka-neglect yun na person is ang Holy Spirit. That's why sugod iya kong giingnan nung na-learn niya sa Bible school, every morning yun po gina-greet na ko ang Holy Spirit. Same sa pag-greet na ko sa God the Father and ni Jesus Christ. So going back sa mga attributes no sa Holy Spirit, no, so let's start first with omnipresent, no. So Genesis pa lang, Genesis 1:2 naana dadto ang Spirit, no. So basically God siya, no, naa sa yang attribute of being a deity, and at the same time he is also omniscience, no. There are things that God has revealed to us by the Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God, no. So naa siya na attributes. So we could say na dili 1/3 no, but then all of them are equal, no, but not in a sense nga isa lang sila. Amen. So klaro ha, usahay man gud no misinterpret nato ning Trinity nga mura bitaw sila gibahin katulo. Well, in fact, they are separate. Mura siya lisod siya i-explain lagi no nga isa ra siya pero one full God siya in persona. So therefore, the Holy Spirit is 100% God, not 33.3333, the Son and the Father himself. And on the other hand, Kuya JC, kanang sa atong duha kanang diha, most of nakita nato is that they believe in the God the Father, no, kay usually wala kayo nag-question aning sa Father kay mostly ang God the Father mo gi God, but in terms of kaning kang Jesus of the Holy Spirit, diri mo rin nagkatalo ba nga. Yes, naana sila, but they are not the same as highly revered as the Father. So how can you explain that nga dili na siya maogi hapon nga pagtuo? Sama na sa illustration karon. Okay, so no, makita na to na some of the people, no, kay they only believe, no, that the Father is the only God. No, the very reason for that is number one, siguro sa side lang ako nakita sila is because siguro since sa ilahang pag-convert ana nga religion, no, kana na ang ilahang nahimo nga belief, no, mo na ilang stand. Pero sa tuwa pod nga stand tungod kay atong belief is not that belief, no, dili kana nga idea, but we believe that the Father is God, no, Jesus Christ is God, Holy Spirit is God, no.
So in what way no nga unsa man ni siya pagingon kanang makaingon ta nga sayop to ang ilahang stand nga the Father is the only God. Kay even si Jesus Christ no dito sa John chapter 10 verse 13 ingon siya nga I and the Father are one. Okay. So kana pala nga verse no diyan nimo makita nga si Jesus Christ although wala niya giingon nga I am God, pero that statement kanang nagpamatuod nga what the Father does no mo pud ang iyang ginahimo no somehow na sila'y kanang gitawag og kanang one purpose no nga ilahang ginahimo. Amen. So, critical kay itong I and the Father are one because ang next ana diya makita nimo nga niingon manggod ka mao po na ginagamit sa uban karon nga ikaw ra mismo ang nag-ingon Kuya JC nga I and the Father are one. So therefore, the Father, the Son and the Holy Spirit or even the Father and the Son is one. So they're not separate nga persona. So how do we negate that? Samaan ng ikatulong nga illustration tanawa nga the Father is the Son and the Holy Spirit is the Father, one God, or what they called oneness. Eh pwede man to nila gamiton tong verse nga ikaw ra mismo ang niingon Kuya JC nga I and the Father are one. So one day sila. So how can we differentiate the three personas now? Ma'am Gail, Ate Grace, how what's your view on this? Okay, so God of as I've said while ago, the moment Jesus came there is sa kalibutan, he always represented the Father. He always represented the Father. Okay. So sometimes kay usay manggod kay makita na to sa Old Testament that God or even the Father is an angry God or full of judgment or full of so makita na to nga they only see God the Father as a judge full of kanang suko kaayo punishment lagi no sa Old Testament mo man usually ang kuan. So kaan man ang mahadlok sila kuan kay ang Ginoo makasala kay kuan. So here comes Jesus Christ which is already the promised one in the Old Testament nga nag-revealed na yun there is a New Testament. So makita na to nga he represented yung gipaila sa ato ang amahan. Makita na to sa iya habitaw nga katong sama sa gingon nga katong sa I and the Father are one. So they are sound siya pag Bisaya ato. Kanang para makuha og layman's term. Yun na may mga times gusto nimo siya express but sakto gyud siya na nga term na kay I believe manggod nga kuan kanang they are separate, yes, but kanang to ma-revealed sila kanang nga separately para mas mailhan pa nato sila. Okay, as far as the doctrine of Trinity is concerned, yes, there is one God, one being, and God is three coexisting eternal person. So mao to nga may tungod sa kanang sa oneness with all love, humility and respect. Inyuhan ng pagtuo pod. But in our case, manggod, ang among pagtuo ay na, although they are one being, but again, they have their separate functions. Diba? So, mauna, mahitungod na, each person is really a full God. No? Katong first illustration nga, 1/3, no? Katong uban nga highly revered ang Father, no? O katong ingon nga, isa sila nga, same being and same person, they are not the same person, unfortunately. But mahitungod ana to close this Trinity topic. Who is the Father? Who is the Son? And who is the Holy Spirit? Let's start with the Father. What's the role and so on. Kuya JC, who is the Father? Okay. Who is the Father? Okay, actually, kung may sigot mong ta, no, syempre, medyo gid kay ni siya, no, nga kanang ang pag-explain ba, no, in every on how you would say nga kinsa ang Father, no, kinsa ang Son, no. We know that the Son is Jesus Christ, no, and God the Holy Spirit. Okay, so mo ni pangutana ay again unsa tay pangutana, who is the Father? Who is the Father? Ato na lang silang i-distinct na lang ba since they are separate nga personas na sila specific nga roles. I believe nga like for example, the Holy Spirit is the advocate. Lord Jesus is the Savior. And in your case, who is the Father? Like in a general form, the Father is the Creator, di ba? So sa imuhang perspective kuya, para mas mapasabot nato sila that we have one God, one being in three persons. So what is the distinctness sa ilahang tulo?
So in your case, who is the Father to you? Okay. This is according to my point of view, ha. oo. Okay, so siguro possible no napod kay point of view no even ako mga kauban. Na sila ilahap. No, napod sila. So just this time no, one thing nga ni come up sa akong mind, no, the moment nga sa time ni Jesus Christ, the moment nga sa New Testament, no, the Father is the one that sent Jesus Christ, no? Okay. Di sa kalibutan. And Jesus Christ, no, was the one that was being crucified. And the moment nga si Jesus ni resurrect, no, gipadala niya ang Holy Spirit. So meaning, dira makita na to nga na sila'y different roles, no? But they are all God, no? They are all God. Ana nga scenario or nga. By the way, Kuya JC, when you pray, kanang pag mag-pray ka, do you always like kanang kinsang pinaka highly revered kay nimo? Anang or kanang kuan ba kay namagoy mga question ba unsa dinhi pag magampo mi dili day ni necessary ay kanang kailangan gyud i-mentioning to law or makasabot na ba si God kung when I say Jesus, it's the same the Father and the Holy Spirit. So what's your view on that? Like for example, when you pray, are you being specific, Holy Spirit, I'm praying to you, and ano, because ato nga taga clarity sa itong mga igsoon, bagay na yung mga utana, kuya, unsa on din kung mag-ampo mi, kanang kuan, akong tubag ana nila usually mo, bitaw ng kabantay ka in every Christian, like for example, the Catholics and all other nga gabilib og Trinity, they would always recognize in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. But does it mean nga kumingon ko nga, Lord God, wala na nako recognize si Jesus and the Holy Spirit? Or how do you explain that? Or automatically appeal na sila as one? Ay, ikaw, Ma'am Grace. Okay, first, no, kagaya na about sa kanang distinction sa God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. First of all, God created all things beautiful, good. Sa beautiful. So, including us. But here comes, tungod sa sala. Okay. Okay, so, maray sugod sa downfall. So, si Papa na to, nagplano na for the redemptive plan. And here comes Jesus fulfilled that redemptive plan. But how does it continue? Nga ka na nga plano na humana naman gibuhat ni Jesus, how does it continue? So here comes the Holy Spirit. Amen. Okay, here comes the work of the Holy Spirit nga naa sa ato. So here comes basta magampo personally sa ako agad. Kay ako kay Abba Father. So asking in the name of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit. Amen. So mga sila personally sa ako so even pud sa kanang mga how you have relationship yun pud sa Ginoo, okay, times nga may mga downside, so you need to look for a papa. So here comes I see so I see the love of the Father. It's because of Jesus Christ. And then how am I able to go through that? It's because of the power of the Holy Spirit that empowers me to go through nga pagkawag silang tulo makuha nimo kanang working together for you and ito sa imuhang kinabuhi. So makita nimo sa imo, even they revealed it to you as a Father, as a Son, and as a Holy Spirit. So in any situation sa imong kinabuhi. Yes, tinuod yun kay actually mga igsuon dili kaayo question ang pagkaginoo sa amahan kay usually highly revered si Father. Now the next question is kanibitang mahitungod kang Jesus Christ. Kay ngano manggod, even gidaladala nila ang Christian nga religion, there are some denominations nga they believe in Jesus and the Holy Spirit but they don't believe in the deity or deity of Christ. So mo na pangutana nato karon nga since we all believe, no, we all believe in this room nga Ginoo si Jesucristo. How can we tell the world na and prove them na si Jesus Christ, just like the Father, is also God? And at the same time, pangunahan na lang gid nato na sa mga pangutana nga asa sa Bible lag-ingon nga si Jesus Christ nga Ginoo siya. Ma'am Gail. Okay, so I think namatay question no nga kirang second question why are other Christian denominations don't believe in the deity of Christ? So I guess I would answer that first, no. So basically based on my research o sa mga findings that most of the Christian denominations don't believe that Jesus is a God. It is because nagkatawang tao siya, that he is a human being. He experienced pain, he experienced suffering, same sa ato ang mga na-experience as tao. So that's why they do not consider Christ as God. However, diri nga sa Colossians chapter
2 verse 9 says, "For in Christ all fullness of the deity lives in bodily form." So si God the Father, as what Grace mentioned a while ago, He is the fulfillment of the prophecy in order for us to be saved, given that we all fall short, no? And yun nga, siya yung naging fulfillment. That's why He was sent here on earth, no, bilang isang katawang tao, no? So basically, even though He experienced the same pain as us, He is still a God. Sabi nga ni Pastor Rudy, no, 100% God and 100% human being. And basically, if we're going to dig deeper about lots of verses, we can also see the attributes of God in Jesus Christ. Number one, let's say for example, omnipotent, no, all powerful. And as we can see on the New Testament, there are a lot of stories, no, nga Jesus healed sickness, diba? Jesus made a lot of miracles, no, in the New Testament, no. So makita nato dira ang mga igsuon nga He is really powerful. And next attribute is omniscience. He is all knowing, and He Himself knows that Judas would betray Him and Peter would deny Him. And lastly is omnipresent. So omnipresent, actually even in the Old Testament, no, Jesus was there. No, just like for example in Exodus 3:14, which is also naas sa John 8:58, He says, "Before Abraham was, I am." No, nga wala pa di ay si Abraham, naa na si Jesus. So meaning He is an omnipresent, which is one of the attributes of a God. So that's why we could really say that Jesus Christ is a God. Yes, amen. Kay in the Bible it says that I am the way. Jesus tells us that He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. So, naiusa sa mga pangutana sa, no, just naiributo lang ni Clint sa kunahuna nga, unsaon man tong mga tao nga before ni Jesus, so, dili sila maluwas. Kay no one comes to the Father except through Him. So, how unsaon man to sila? Na langit ba to sila? Because the only way to heaven is Jesus Christ, right? So, any one of you can, shed light on that nga, what are those kay, since Jesus is the only way, the truth, and the life. And of course, katong wala pa si Christ naghatag siyang kinabuhi para nato. Unsaon man tong mga tao nga before niya? Na langit ba to sila? Unsaon man to? Unsaon man to sila? Kuya, ano yung mga idea na to, ana? I'm not sure sa kuan. Sige, ikaw na to. Sa healthy man po na atong naman. Kana gyud po ng mga topic no kay kuan pag siya kanang daghan ni come up na sa inyo nga pangutana nga. Kay because ako I always say to people na no one comes to the Father except through Jesus. So mo to gibali po ko pangutana ba what? Usaon man tong mga tao nga wala pay Jesus atong panahon na. How giunsa nila pagkaluwas? Gusto na ko siya ito bangon but I cannot kuan gyud kayo. Teacher Gail, how about you? Any idea on? Gusto na ko siya tubagon pero murag kuan kayo basin. Dili kay Casio. Sakto kay gina. Kuno if ever bitaw nga ma-mislead ko sa kuan. Kada bitaw when it comes basin nako i-istorya nga kuan. So it's better. Ikaw Ma'am Bill, Kuya JC, if na by kuan nga murag na may I believe naka-encounter na mo nga question. And how do you answer that? Ako bitaw unhanta mo ha. When I ask some questions hindi ko kabalo, I always say I do not know. And there are things that are not revealed to me, and kung ihatag sa Ginoo ang time nga makasabot ko then to God be the glory. If dili, I respect His sovereignty and I respect the mystery of those kana. Kinapod ko even myself daghan ko kuan pod sa as I remember Pastor John nga put it in your library kay bisan kay katong kuan the rich man na Lazarus ano ko the bosom kaya to daghan kay kuan pa bitaw, but I believe no na it will mas nindot magod nga imo siyang na-experience dira sa Ginoo para mas makuan niya sa imo kanang i-explain niya sa imo kaysa naman sa head knowledge lang nimo nga based on my kuan. So mo na ikaw karon at to be safe no. Own na ko nga mga kuan, mga paningkamot or unsa ba nga mga kay daghan bitag madunggan. How about sa kuan katong sa Old Testament? Okay. When we preach isa sa mga dapat nato gyud isa lang alang that we should be equipped, and somehow we do our research, we do our kanang mangayo tag pangalian yun sa Ginoo with may tungod ani. So mao to nga ako grabe sad ko daghan naman guy mga pangutan ng kanang usahay ba nga gusto na ko tugkaron, but again because naata sa kanang
nata ni nga kalibutan, and his thoughts are way better than our thoughts, and his ways, of course. So naay mga butang yun nga siya lang Only nakabalo. those people will face the judgment. Pero sa ako pud kabalo. gatuo nga nasa mga certain people that that the Lord God has already revealed this. And so in your case, Ma'am Gail, Sir JC, kumusta na? Abay na kay matubag so far ana? Oh, sige lang kay just like what I have mentioned na inana na ay mga butang na wala Still pa mystery pa yun sa... But anyways, atong mga this is an interactive na platform of which nga kamo mga igsuon na may idea mahitungod ana, we are very much willing to listen. Kay someday pwede po na namo siya makuhaan og source mga bitaw no, especially if kanang naagid siya scripture nga kanang basis bitaw dako kay na siya kahimuan. So namagrig ko remember ko about ng mga beta judgment or mga judgment in times nga matubang na ta sa Ginoo. So here comes those people before. So only those times so nga mas masabtan pa yun na to. So mo isa kay ko mo pinpoint about sa judgment ato nila. So I just heard some of the pero dili kay ko ako na-encounter dili pud kay ko sure ha, but ako na-encounter nga mga tubag before mga pastors po nga they were saved because of their faith. Ana ang ilahang because of their faith to God. Because they believe in God. Mo to siya makakuan. But anyways, yes, we have discussed the deity of Christ, who the Father is. And finally pa, to wrap up ani nga topic about Trinity, because daghan pa kitang tiwason. Kulang yung isa ka. Who is the Holy Spirit? Kinsay gusto mo una ninyo ana? Kay ngano manggod mga igsuon ha. Si Father highly revered, and si Jesus himself highly revered as God. In fact, naay mga nag-uban nag-question sa iyang deity, pero at least gi-question. So meaning, naay nagduwa-duwa, naay wala. Pero kani manggod si Holy Spirit, wala ni kaayo na consider nga Ginoo. Mura lang ni siya tawo-tawo lang, barag background lang ba anino or espiritu, or because of the word nga Holy Spirit siguro, di kay siya ma-distinct nga separate God, or like it's his another persona. So in the Bible, Jesus told us nga naa siya gipakuan sa Father, who is the advocate, our advisor ani nga kalibutan katong pagbalik na niya dito sa iyahang kuan. So kinsa may una ninyo nga to really establish the identity of the Holy Spirit? Anyone? Kuya JC. Okay, Holy Spirit. First of all, no, one thing, basta when it comes to Holy Spirit, one thing good nga mo come up sa akong mind, no, He is a comforter, He's a teacher, He's a guide, no. The very reason, no, nga gipadala ang balang Espiritu, no, the God na we believe. The moment nga si Jesus Christ sa New Testament, no, napa siya, kinanglan siya nga gignan niya yung mga disciples, need siya nga mo ascend to heaven aron nga ipadala niya ang balang Espiritu. So barely, no, speaking, no, the Holy Spirit has its own role pod, exactly. for us, no. Sama pa sa gingon ni Grace kanina to continue, no, kung unsay nasugdan, no, ni Jesus Christ, no, it is the Holy Spirit, no, mo'y mag-uban sa tuwa sa tanan natong buhaton sa ministry. Amen, Kuya JC. How about you, Ma'am Gail? Anything to add? Same lang, but then in John 16:18, no, the Holy Spirit will convict us of our sins, so He will guide us, and just like what I mentioned a while ago, He will reveal, and He is also our advocate. Amen. So that, no, nadungog nato sa atong mga igsuon nga we believe in one God, one being, but in three personas that has distinct and separate roles. Father as the Creator, Jesus as our Savior, the Son, and the Holy Spirit, the Advocate or Advisor. Mauni ang nagtudlo, the Convictor. Naiga-convict sa ato sa panahon nga maayo ba ni or dili. So, to God be the glory, unta, no, with God's grace and wisdom, mapasabot mo. Mangayo lami o pasensya kung somehow medyo kami na apod may struggle in a way unsaon na mo pagpasabot, because at the end of the day, as we have told you earlier nga, we are just guide, but it is the Holy Spirit, Jesus Christ, the Father Himself nga maugi magpasabot sa inyo ha. So to God be the glory, at least we have shared to you our knowledge as the Bible is concerned. Mao pud na amo ang gihatag, kay dili man mi maghatag sa inyo og amo ang personal opinions lang, although naami mga somehow interpretation, but most of them, actually all of them, are biblically based gihapon.
So let's wrap up for the nature of God, and now let's continue sa iyang mga attributes. Na-mention na ni ganina ni Ma'am Gail about the attributes of God, the 3 O's, the omnipotence, omniscience, and kanang omnipresence. Mo na itulo kanya. Let's start with the omnipotence, meaning the all-powerful God, di ba? All-powerful God. So, na yung mga pangutana mahitungod aning omnipotence, no? Kay tungod kay powerful man kaayo atong Ginoo. And then people would ask, why just God can't or won't destroy Satan para maundang naning tanan? Nganong langayon pa man sa Ginoo tuod? Nga powerful man ka siya, no? Omnipotence. He is an omnipotent God, all-powerful. It is defined as God is capable of doing anything that aligns with His nature. Take note with His nature. Maunang mga teacher, lamdagi daw mi aning pangutana nga nganong dili na lang gyud i-destroy ni Lord diretso si Satan. Okay. Sige, Ma'am Gail. Okay, so maybe number 1 reason is free will, 'di ba? Free will. Okay, na, sige. Since gitagaan man ta sa Ginoo free will, so basically just like Satan, Satan is originally Lucifer, if I'm not mistaken, right? He was created by God innately na mahimong good. However, angels, no, they also have free will. God has given us the, free will. That's why Satan or Lucifer, no, nag-choose po siya na mag-disobey, somehow na nakuan iya ang garbo, so that's why nag-exist siya karon. And then so same with us human being, no, since namatay free will, no, so pag nagbuhat og free will naa po nay consequences. So and another reason nganong wala po stop, no, or I do believe that God can but He won't, no. God can but He won't, no. He won't in a sense kasi there's a perfect timing for everything. And in 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise, no. So and then as some understand slowness, instead He is patient with you, not wanting anyone to perish but everyone to come to repentance. It might be, no, na kung karon walaon sa Ginoo kalit si Satan, it might be that there are people no nga wala pa nakakam into repentance, no, na ma-perish lang sila, na luoy sila. So that's why God is so patient sa ato nga gitagaan ta niya free will, yes, gitagaan ta niya free will, and at the same time patient siya nga kitang mismo na natay choice na magrepent from our mga nabuhat na mga sala. Okay. So I guess that's what free will and God is patient. Amazing kay to no nga katubitaw ko ng God can but He won't, no, kay tungod kay naa siya apil man gud na siya divine nga mga plans, no, of which di gid nato na matugkad. Anything to add, Kuya JC? Ano lang, in line lang sa katong gingon, no, nga God can but He won't. No, actually sa planado ang tanan mong gud sa Ginoo, no, planado na gyud, no. Planado na gyud na tanan. Kung imong basahan sa Revelations, no, chapter 20 verse 10. Ako lang basahon para di lagi ko masayok basa ko. The devil, no, who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. So meaning to say, no, nga nagi right time si Satan nga i-destroy sa Ginoo. Okay. So kato sakto gid kay to, isa po na sa ako ang na-realize gid bisan sa wala pa siya ni answer ato, mo ginay pinaka kanang naka-strike sa ko ba nga the very reason nganong dili man karon i-destroy sa Ginoo si Satan ay para maumanana nining mga mga kasakit, mga unsa pa dira nga buhat sa kaway kay mo binay buhat ni Satan to steal, to kill and to destroy. Yeah. Pero for the reason nga since we are in this world, no, kanang kato ang para kay gusto ang Ginoo, no, nga kanang dili tanan, no, mo perish ba but everyone, no, maluwas yun will be saved. Lagi kay God is never late and never early, diba? He is on His perfect timing, so He can but He just won't yet. Digo. So that's the. How about you, Ma'am Grace? Okay, so sa question itself, magreklamo ang tao kay anong na pa may sufferings? Ganong na pa may yawa? Ano pa man eh? Kaning si Satan itself tungod diri sa kalibutan. Okay. So na sa kalibutan, and then here comes tao kay
ang kaaway, not knowing, okay, God Himself, no, He cannot violate His own words. Yes, indeed. And the Amen. law that He, so, in the beginning, God gave us the dominion. Okay. In Genesis chapter 1. So, God gave us the authority. Muna, even sa, ang ato lang yung kulang, kaya nga naman, kaya atong mentality kay luoy-luoy, ano bitaw nga, not knowing that Satan is already a defeated foe. Jesus Christ already gave us the authority to trample snakes and scorpions. Ano bitaw nga, even Himself nga, nag-illustrate siya nga, sa iyang pag-stay diri sa kalibutan nga, mas gamhanan ang Dios, you can cast out demons, di ba? You can, nakagigipakita ang Ginoo sa ato, which is, kita ang problem. Okay. We don't use those gifts nga gihatag sa Ginoo sa ato, those privileges nga, ay, kuan kanang nakoy authority. No, in Matthew chapter 4, between Jesus and the enemy, makita yun nimo ang kuan, ang ilahang the battle between them. So naputay illustration nga, ay, greater is He that is in me than he that is in this world. Okay. 1 John 4:4. So most sa mga tao mo nang aside sa katulang mga kuan, mga answer, which is I agree with that. So kanila yun nga side bitaw nga nganong ang kaaway kay, it's because tungod anang mga problema sa mga panghilabot sa kaaway sa ato. Mo nang nganong mo question na dito sa Ginoo dayon nga, Lord, nganong kay tao lagi. So mo nang question dito nga, Lord, kung tinuod man kaha nga kuan ka nganong imo nang gikuan na Ano bitaw. nga ngayon pa man ato, ano ba, But no? God already gave us the power. God already gave us those things nga gikinahanglan nato para nga knowing that, ay, kuan, greater is you. Kanang ang Dios sa ato, so dili ta ngay mahadlok ato nila muna gitagaan na tadaan o kuan, forewarn sa Ginoo that they will steal, they will destroy you, they will. So kita po dapat natay knowledge, natay pulong sa Ginoo gyud to combat that. Kaya naman Jesus Christ, it is written. So kinahanglan, it is written po ta mo combat against the enemy nang resist the devil and he will flee. Amazing kay Grace ba kay. Ni-alarm na atong time niya. Samo kay si Irish anak kuya 1 hour na. But anyways, ang atong mga buluhaton dili ita mo undang basawatan ako humanon tani, di ba? Sa mga atong niyagi dili mo di mi may tungod sa to sum it all up with regards to omnipotence, no, sa ato ang agong ganina pwede kayo niya buhaton but dili lang sa niya because part of the divine plan, and mudira pud mo laro ang gitawag nga free will. Kay dira man gyud ka, how could no a God na kanang kung ang Ginoo pa lang nato bitaw nga himuon lang tag robot. So therefore there's a purpose nganong naay kaaway, nganong naapa na siya diha for us to exercise the free will, which is very accurate magilinana. So as far as the omnipotence, the quick answer for that is He can but He won't. Just won't. Not yet. Okay, mahitungod dayon ta sa omniscience. Kay nagstorya na lang man ta about free will. So, ang next nga pangutana, in omniscience nga perspective, omniscience means all-knowing, right? And how can we have free will when He already knows our predestination? Diba? Because the fact that God is all-knowing, kabalo na siya sa atong padulngan. So, from that analogy, makaingon ta ba nga, nganong napaman ko'y free will kung kabalo na day siya nga maimpirno ko or maluwas ko or kinsa tong maluwas or dili? So how can we explain that to people nga yes na kay free will and at the same time the predestination and free will and omniscience ato aka nang ipasabot sa ilaha daw? Anyone na magsugod kasi may mag-una na to. Nakuto. Okay, omniscience. Yeah, as far as omniscience is concerned, that God is all-knowing, and because we have free will, the question now is how can we have free will when God already knows your predestination? So makaingon ubang tao nga wala dai koy free will kay kabalo naman ang Ginoo kung ako padulong. Okay. How's that? Okay, so when kita sa ko ang nakuan Sige. when it comes to predestination. Kani so, Bible school ha? Kano yun kaya. So sa kanami tawag sa Ephesians chapter 1 verse 5. Okay. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. So since the beginning, even in Psalms, about
fearfully made, and so gikan wala pa ka na tao, nasulat na ka. Kabalo ang Ginoo sa numbers atong hair, no? And mga DNA na Oo. mga chromosomes yan. Ano sa So, man kabalo na gyud even sa sinugdanan. Okay, so Omniscience, okay. nindot na gyudaan ang plano sa Ginoo sa ato. So atong predestination gyud is sa iyaha gyud. Here comes the free free will. will. Tungod sa free will nato, Uh-huh. malagi na since pinangga kita sa Ginoo, wa ta nga gihimong robot. Okay, yes, yes. Kita niya og free will. So tungod kay naaman tay free will, so magbuot-buot tas tong kaugalingon. Okay. So God knows nga mo yung sa nga uban mo huna-huna sila nga ay kato sila kay mga impierno na to sila, kato sila kay maluwas na sila. Kabalo ang Ginoo kay ngano man kabalo ang Ginoo usay pilion nila. What I mean nga tungod sa ilahang free will nga mas pilion nila ang kamatuoran, mas pilion nila ang Ginoo. So God knows aha padulong sila, or if they don't choose God, samaan lang sa Deuteronomy if we're Okay. read, di ba? Ako na lang basta. Di ka na, wala ako. Huwag ready mong duwa kay wala ka langunot yung angkang. Okay, Deuteronomy. Tiki, Okay. ngano tinuod man gud ma-encounter gid din Ah. nato nga mga pangutana, Okay, especially so- nga naa ta sa position na nagdala ta sa word, no, sometimes we have to kwan gyud. Adi na sometimes ato gining panghandaan. Okay, so ang nindot na gyudaan, pinanggabay kita sa Ginoo. So Yes. mo at since the beginning gaplano na gyud siya redemptive plan sa ato Mo gali na. Kita lang nga gid ang nisimang. Oh, kita Kana- na tungod sa free will, tungod Tungod sa kay free will. kuan kanang dilita mo sugot, dilita mo tuot, tungod Lagi. ana. So ningon ang pulong sa Ginoo sa Deuteronomy that I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Okay. Therefore choose life, that both you and your descendants may live. So even ano siya, naghatag na ko sa inyo hadere. Okay, blessings and cursing, gano'n man, life and death. So, suggest pa yun siya sa to, pilian ninyo ang kinabuhi. Please lang. Pilian ninyo ang kinabuhi. So, even in Revelation, last call pa yun niya dira sa Revelation chapter 22, ningon siya dere. Come, let him who hears say, come, let him who thirsts come, whoever desires, let him take the water of life freely. Dali na mo. Water of life, who is the living water? Di ba? Jesus itself in the book of John. So, Jesus is the way, the truth, and the life. So, balik-balik ka lagi siya na cycle. So, God did everything para His grace, extend His grace pag yun sa ato. O, di ba? Di yun na gusto ang Ginoo nga all of us will come to perish yun kay sama sa gibasa. Ako tong kanon tong kaganina sa gibasa ni Gil sa third sa John, ay sa Peter. Ang nawong ni JC ba na siya ayot the grace. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but long-suffering towards, not willing that any should perish. So, ang gusto yun sa Ginoo sa ato, nindot, paano yun, everlasting like together with Him. So, di siya gusto all of us shall perish muna John 3:16. Balik-balik ka lagi na. Lagi. Free will, it's because Awa ha. Naku amigo ba? Ana siya sa co-op. Tungod, Ana ana. siya. Bro. Kanang unsa pa may pulos kung magbinuotan ko, musimba ko, magtarong ko, pero kung nakadestin na di ko nga maimpierno, so ako na lang ni enjoy ako life, di ba? Blastog kay nga mentality ka. It's a deception of the enemy. Ano ba? Sus, kung kabalo naman na yung Ginoo nga impierno ko, ano, ako, mutuo po na nga maimpierno ko, di ba? Umusugot lang mo na ka, ana, di ba? We come So, back to the word of God kay, di ba, for God so loved the world. O, gani. For God so Pipila ra day ang nasa world. sakto kita may ngono nga. All. Okay naman gyud ang Ginoo, gusto gyud niya, pero kita lang gyud ang masimang. Munang kabalo siya, munang mingon sila nga nasayod ang Ginoo nga kanila siya maimpierno, masayod ang Ginoo nga kanila siya luwas. Oh. It's because kabalo ang Ginoo, unsay lang gipang pili. Okay. Unsay lang gipang choice in life. So in short, nagyapon tay free will. natay free will. Okay. So, Sa itong mga choices lang yun na ito. Munang may nga sila nga, as I've said, kaya itong nga, nasayod na ang Ginoo sa kaluwasan ana niya, nasayod ang Ginoo. Muna ilang, na-stuck na sila dira. But here comes the free will. Unsa po naging pang pili ato? Ikabalo man ang Ginoo nga, kani siya, kung permintin niya pilion di padulong yun dito. Ma'am Gail, unsa man atong maikatambag anang magigsuna nato nga kung inana ang mentality nga kabalo naman ni ang Ginoo ako padulong, unsa pa may point? Ang point po dira sa kinabuhi wala man gud ta kabaloon sa ani. That's why we need to kanang decide and have a free will kay wala gani. So unsa man imong stand anang predestination and free will? Okay, so
the explain ni Grace. But in my case, in my opinion, di ba, omniscience, all-knowing. So, All-knowing, okay. my understanding of predestination is that God has already know what we will choose. Mhm. So, kumbaga, yes, natay free will. It doesn't mean na predestination na God forced us to do that. In a way lang nga, makaingon Amen. na predestined ta because He already knows man. Kung Nga sa mo- aton decision, nga buhaton, in future. Actually, there's no time man yun to sa God. No? Okay. That's one of the things yun nga. Actually, nagbasa ko Stephen Hawking bago Okay. lang. I mean, nagbasa ko tong college and that is actually one of the reasons nga nung na-skeptical ko somehow about God because of Stephen Hawking. But then, I read it again, no, a few weeks ago, no, dahil naadad to nga. Katong kuan, katong Yeah, siya, katata. Dahil na-part na to nga, basta kay nag-argue man gyud siya nga there is no God. Ano ba, Okay. dahil naka-school siya dito nga, kanang butang murag, there is no God because in the first place, there's no time to exist nga na ay God. But then, in reality, lahi gyud ang time frame sa Ginoo. Dili gid na makaingon nga ang one day nato diri is one day sa God. No? And even gani, like scientifically speaking, dili say mga tuwang time diri sa lain na mga planet. So basically, dili gid natong ma-define gud ang God like in a time frame lang. So I believe God really sees everything. So predestined in a sense that He already has a foreknowledge of what we're going to choose in the Divine future. foreknowledge. Yun yung that's my understanding sa predestination. Okay. Na dili niya gi-force, not in a sense na iya tang gi-force, but He already know what we will choose. Hala no. Kabalo na si Lord sa akong pili. Kuya JC, sa may madugang. Giurot naman nila. Pero dili isa lang sa ako na kung ano nakuha ba nga God is an all-knowing God. Yes. He knows what would happen, but He's not the cause of it. Exactly. Oh, Wag ka na ba ang akong nakuha lang yun. Tumpak gyud kayo. Dili pasabot nga kabalo siya nga unsa imong decision nga siya hinungdan ana imong decision. I always say this to people, just like watching a replay nga game, kabalo ta nga mudaog si Dallas versus kung kinsa man iyang kontra, pero dili kita hinungdan mong napildi or nadaog ng team. We just watch what was happening, kabalo ta mudaog na replay naman. So just like God in his dimension, kabalo siya sa to mga decision, but it does not necessarily mean nga siya ang hinungdan ana imong desisyon. So sa mga nagpangutan na to nga kay gisuunan nga ay kabalo naman day ang Ginoo. No, klaro naman nga although kabalo siya pero dili siya ang hinungdan ana, it's still you. So sa mga nag-skeptical pod nga kung inaana di ay nga kabalo na day ang Ginoo, di na lang ko magtarong. Ang pangutana pod ako nimo igsuon, kabalo sa day ka nga maimpierno ka, di ba? Or nagtuuhan sa day na nimo nga dito ka padulong. So dili gyud na nimo maibal-an kung unless kung mura na kag ni-declare nga maimpierno gyud ko, mo na kay gitawag og faith. That's why this is a mystery called faith. Dili gyud na ibulgar tanan sa Ginoo ang misteryo ana iyang kahibawo kay ngano tao ra ta Ginoo siya. Balik ko na ako, His ways are greater than our ways and His thoughts are way layo ra gyud. So naghiusa tang tanan nga ang predestination, although kabalo siya, but it does not necessarily mean nga na-violate na ang free will. Because God is a God of His Word. Even gani, nga ingon siya, the wages of sin is death. Pwede rabe, ginunta niya pasayloon ang mga tao kung but niya una-unaon. Pero because He has this Word that the wages of sin is death, naningkamot na lang gid siya nga, how could He perform to be gracious, loving, kind, and kana bitong loving and merciful, and at the same time just, holy, and righteous siya. So inana ta ka love sa Ginoo nga kailangan niya nga ma-fulfill ang ihang nature and at the same time ma-fulfill sad niya ihang gugma nato. Dili niya pwede i-violate ihang nature, ang ihang attributes. So that's why He made the ultimate sacrifice of John 3:16. Amen. So, with regards to omniscience, klaro na kaayo. Sama ra sa nagtanaw kag replay. Kabalo ka nga for example na champion ang Boston, napildi ang Dallas, pero dili ikaw hinungdan nga napildi ang Dallas kay ni champion si Boston, nagtanaw lang ka. Sama sa Ginoo, kahibaw siya, pero dili siya ang hinungdan because at the end of the day, He respects the gift of free will. As sovereign as He is, gilimit niya iyang pagka-sovereign God to give us the gift of free will. The gift of free will is one of the most precious gift, and at the same time,
pinaka-dangerous po. Yes. Amen. So, that's it for omniscience. Let's go to omnipresence. God can be anywhere, diba? So, muna yung mga pangutana karon sa mga igsoon. If He can be anywhere, He can be at the same place at the same time, diba? Sing asa siya. So, basically, He can save sa tanan ng inahanglan niya. And why is it that God allow bad things to happen to good people? Daghan din ang utana ni nga Lord, nagbinuutan man ko. Dahil mga salbayis dito, anong ginaalaw man? Is it God really who let these things happen to you? Or is it bunga ra pud na sa free will nga imong gihatag? Or unsa man na? Atong lamdagan atong mga kaigsuonan. Sometimes, ang ato ang mga pagproblema, atuan ang gina-blame sa Ginoo permanente, di ba? So, as omnipresence, the attribute of omnipresence is concerned, and He can be any places at the same time. He can just save all of those nga nagneed niya sama sa mga calamities, accidents, and all of that. And why is it that God still allow bad things happen, especially to good people? Kasi muna niya diha. Why? Ma'am, si Ma'am Gail. Okay, so yeah, I guess it's just a product of free will. Kasi when we make choices man, di ba, naging na siya yung consequence. Okay. And by the way, nag-ingon ka nga, there are people nga mag-ask, nga nung mani. Actually, I myself, sometimes ask those kind of questions nga nung sila man ingon ani, especially before, nga, murag na po tayo mga doubt ba, So, I myself actually asked those questions before. And then, yeah, it's basically tungod sa ato ang free will. So, for example, calamities. Nga nung na may calamities, basically, tungod kay, sige na po daot, sa Mother Nature environment. Exactly. So nagabalik ra gyud pud sa ato ang mga decisions sa ato ang kinabuhi. And another thing maybe is for us to be like strong, or in a sense na natay spiritual growth ba, kay kung namo gyud mga pagsulay gyud pud na moabot sa atong kinabuhi, it's undeniable man gyud nga maka-learn man gyud pud ta. So I guess that's it. Muna gi-allow niya na mga ko. And how about you, Kuya JC? Why does God allow bad things happen to good people? Ako ginang giklaro bitaw good people kay na magoy uban nga mga kuan kaayo nga mura bitog ilan na bitong tungod na bitaw nga Lord maayo man ko ngano man inani ngano man unsa man ato ikastorya na nila. Okay. So, tarong man ko ano ba sa gi-explain ni Gail, agree kay ko ato na somehow it's because of our choices, free will. Pero on the other hand, napod tay mga situations nga Satan himself mo'y reason, usa ka verse nga akong ma-back up is katong sa kinabuhi ni Job, Job isa gito sa pinaka familiar gyud kini nga story for us Christians. Si Job gi-describe siya sa Ginoo as blameless. Okay. So meaning to say, possible nga iyang mga choice sa life kay naka-inline gyud, naka-inline. Wala may perfect pero kanang naka-inline. He's a man of God. He's a good man. Ana na lang. He's a good man. Okay, good man man example dira. Pero Satan niadto sa Ginoo. Iyang gipangayo ang kinabuhi ni Job. So sometimes it is Satan nga mo kanang dili ang Ginoo naghatag sa tuwa sa mga pagsulay pero gi-allow lang sa Ginoo. Gi-allow lang na sa Ginoo. Ma'am Grace. So take note na allow. Okay, sige kay. So kuan po another side sa para daghantag kuan. Sige. Okay, so why does God allow bad things happen to good people? So atong ilang taon karos aka makabalo ang building is strong. Karos aka kabalo nga kana siya nga building at lig-on jud kay na siya. Karos ta makaingon ana. Mga pagsulay. Okay, pag naay mga problema, linog, okay. Di ba? Pag naay linog pila na ka magnitude still standing gyapon ang ang building. How karos ta makaingon nga kana siya great doctor gid na siya. Sa mga kuan pod. Panahon po nga mga crisis nga mga situations nga dira na to ma-determine nga anong grade. So diri po makita nato nga why does allow God nga mahitabo na siya. It's because also to test us our faith diha sa iya, especially kung makita nato sa Old Testament daghan magyud kayo mga panghitabo. But makita nako si Abraham. Di ba? Nga kanito sa Genesis chapter 22 dira ko makakuan ba nga pinang offering sa iyang anak. Gi-elaborate yung offer your one and only son, whom you love. Grabe na po na, Lord. Ano ba ito nga,
to test the heart. And also, dira po sa Peter, ano ingon dere, that in verse, okay, so doon na to dere sa 6, okay. In this you greatly rejoice, though now, for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. So, mga katawan mga ganun, so they experience it. But ingon dere, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. So, aside sa itong, in addition ra po ni sa mga kuan. So, makita na ito nga, pinaagi po daan nung i-allow na sa Ginoo kay para atong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, mas mulig-on sa building. Bahala ko sa mga pagtayog dira, Lord, ikaw ra gyapon akong pilion. Bahala kung sa ikuan sa Ginoo, still Lord, I will worship you. So dira na to makita nga when God allow these things to happen in our life, makita po na to atong kaugalingon, ay praise the Lord. Si Lord gyapon ako sama kang Job. Di ba? Bahala kung sa nahitabo, still grabe gyapon ay iyahang pagtuog, pagsalig sa Ginoo. So he just allow it. But atong hinumduman nga, even though he allow it, He will never leave us nor forsake us. Amen. Okay, so bahalag ni Agita na what niya gipasagdan. Kay ingon di ba nga dira sa I think in Corinthians, Lord, they help me. Okay. 10:13. No temptation has overtaken you except such as is common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation with also make the way of escape that you may be able to bear it. Amen. May mga diba? Kinabi nga, even though God allows it, but still He is with you. Exactly. But in the midst of the storm, He is with you. Kada the word alone tells us na dili kanya ibutang sa sitwasyon nga di nimo kaya. And napagisumpay. And if ever magani nga nana ka diha nga naglisod ka, pangitaan gyud kag paagi niya way out, di ba? Inana ka mayo tong Ginoo nga sulayan ta in a way nga giubanan gihapon ta. So, to sum it all up, gikan sa free will, so possible nga nahitabo na, number one, it's because ikaw right gatuyo, ana. Because sometimes we always blame Lord nga ni. Pero kung imuhagin tanawon, the reason why nga nagka-lung cancer ka, kusog ka man ni Galileo. Eh nga nga Lord nga ni, ikaw hinungdan, ana. And on the other hand, imuhapon is sometimes gi-allow sad na for your faith to grow. And that's part of the growth that we need as human being, as His follower. So, to God be the glory, nga ato gyud ning nakuan, no, so mga igsuon, natubag na inyong pangutana. Usahay, abi nato nga ang kanang mga dili maayo nga nahitabo sa atong palibot or sa atong mga kaugalingon, sa mga ikaw nga gaingon ka nga, Lord, maayo man to ko, nagtarong man ko, og laruhon nato bitaw. Although it's another topic nga mahitungod anang good works, dili gyud usahay man go dependent kita sa tong good works. That's why we thought nga deserve nato na we always fall short. Ang good works is supposed to be the fruit of the salvation nga atong nakuha. It's never about nagbinuotan ko para higugma ako, because God already loves us first, even though wala pa ta nagbuhat og good works. Again, good works are just the byproduct of the love nga iyang gihatag kanato. Sometimes we always dwell on our good works that we thought we deserve this and that. And that's why it would lead us to blame the Lord nga na mahitabo nimo nga, Lord, nagtarong ko nani. Eh so happen nga ikaw di ayan. And on the other hand, sa imong na-mention nga gitest pud ta. So that's part of the omnipresence nga. Yes, the Lord God can be at any place at any time that He wants. He can save us at any time. But He has this knowledge and wisdom nga siya ray makasabot about what's happening, and we should respect that. Kanagi mga usahay nga when it comes to naay mga pagsulayan sa tong kinabuhi, naay mga unsay tawag ani, naay mga kanang mga revelations nga sa unahan pa nimo masabtan, mauding gikuha to nga relationships kay ana, pero naay uban nga dito pa nimo dugay pa, it would take years. My question now is, what if dili i-reveal sa imo sa Ginoo ang purpose niya? Masuko lugar ka niya, di ba? Dili, because of the fact that God is a sovereign God. You may or may not understand His will for you, but the thing is, you have to accept and respect that decision because it's His will. Kaya mga tao gusto jud tong karon ba? Miss Grace? So, di man siguro ikuan ka na ma-reveal sa ato, but no, kana bitaw trusting God
despite of these things nga wala ko kabalo, ako kasabot nga no money, but knowing that the character of God that His plan is for you is to prosper you and not to harm you. Not to harm us, of course. So you have already kana bitang assurance that nga dili jud ka pasagdan sa Ginoo. Bitaw, no? Kana assurance sa Ginoo sa ato. People should understand that wala plano. The plan has been already laid out. The blueprint is there. It's just us ang musimang yun, no? It's already been revealed and we've been told that I have the good plans, the plans to prosper you and not to harm you. So if ever there's harm in your way, it must be with your free will and decisions that you made in your life. So, quick lang ako. Sige. So, kanang may mga times nga makaingon ka nga, Lord, nga naman kuan kanang sunod-sunod man kana na bitaw nga di ka kasabot nga mga sitwasyon sa imong kinabuhi nga left and right, bakit for daga supot-supot man ni Lord. Yung sa man ni Lord daghan ikag mga sanay kanang ito i-ask nimo sa Ginoo nga gusto nimo hatagan kag lamdag bitaw nga ngano nahitabo na sa imuha, ngano na niabot na sa imuha. And here comes, I remember nga way back Bible school days na ako gipang hatag nga verse ang Ginoo sa ako, but some of them wala siya na reveal ato nga kana na may mga panghatag ng Ginoo sa to nga mga pulong, and then wala siya kanang revelation sa imuha nga muna akong gihatag sa imo mo ni pagpasabot ani. And here comes nga after 8 years I have ako kasabot nga pulong sa Ginoo. After 8 years na ko, Lord, kay sometimes kung natay mga kinahanglan i-humble down nato sa Ginoo. Klaro gid na. So natay times nga ningon ko, Lord, dugmok na kay ko ano na bitaw. So kato dayong brokenness kay kinahanglan di ay sa kato dito na ko ma-realize nga those brokenness magud nga makaingon ko nga may gani gidugmo ko sa Ginoo. Lagi. Kay dito na ko ma-realize nga wala ko angay sa ligan. Amen, yun. Wala ko angay sa ligan, dapat ang I could not agree more, mga exo. Kung brokenness lang, no, daghan gyud kaayo mga kasakit nga nahitabo, mga betrayals there and here and then. Pero pag makita bitaw nimo sa unahan, especially nga when time comes that God revealed the purpose, kaingon ka, Lord, salamat kay nga imuha ditong giguba nga relasyon, gikuha ko nimo ani. Kay usahay ba ato nga time mura bitaw ngano man uy nga gatarong ana bitaw. Pero di ay inana ka palangga ta sa Ginoo nga i-experience ta niya adto kay ngano mas dako pa din kalaglagan kung magpabilin ta didto. Amen? So actually, no, ang ato abitong floor director, diri suko na kaysa sa kuha, sige na siya ingon, kuya. But anyways, to God be the glory yun, kay we have halag ng lapas mi diha, ma'am ha? Basta kay amo ag yung na-fulfill ang atong 7 questions. To end this up, na atay last question about His worthiness. Kung ang Ginoo man kagyud na siya nga, kuan ngano man, why does God need to be glorified or worshiped? Nganong, why do God require humans and all other creations to honor and glorify Him? Nainangutana sa kuha na ba? Inana ka narcissistic inyong Ginoo nga always man siya i-glorify, always man siya i-acknowledge. Nganong dili siya, ana ba? Na yung mga inana ba? Ato na silang lamdagan na nga nganong i-glorify. Ugwa sila kabalo, unsay purpose anang pag-glorify nato kaniya, no? Kailangan nato madunggan kaning pulong sa Ginoo manggod kay, especially karon na naana ta sa end times. No, it's not the end of the world, but we are on the end times. Na natay mga kuan diha, and mahitungod man gud ani ato ang mga panghitabo karon. We are very kana bitaw naagyud sa among mga kasing-kasing ang pag-share kay katong panahon nga wala pa mi nakakaplag ni Jesus Christ. Maybe ang among mga ambition is more of finances, more of sa among mga careers, but now ang ang kalipay nga gihatag gi-instill sa Ginoo sa among mga desires is really to win souls. Mao na gyud na ang isa sa mga ultimate goals nato karon. Mao na pinaagi ani nga platform with God's grace and glory nga mahimaya siya, at the same time makakabig gyud ta og mga ato mga kaigsuonan nga naminaw. And pasensya kaayo no nga mahitungod ani atong podcast nga dili ni siya amo alang manggod ni siyang way of kuan, di gyud siya formal bitaw na every Monday ang schedule, pero matingala mo 2 Mondays mi wala kay nagbakasyon pa magud mi din. Matingala na pud mo na nangutana nga grabe pud ka mag-post kuya, uy nga ana man ding adlaw din na rin kay guest pagkagabi, di ba dapat at least a week.
Dugay mo gud mi nagasinabot, di mo gud mo reply siya oh. Pero busy kaayo mi gud, wala kay namo na kuan. But anyways, maningkamot mi sa among production team na at least a week ahead nung makuan. Then naka-schedule tong mga katong mga Christian artist no nga magkuan siguro next Monday na to. Agad pa pud mi sa ilang schedule. Amo lang tong gikuan para ma-excite mo. So to wrap things up, na last question to end this. Why does God need to be glorified or worship? Why do God require humans and all other creations to honor and worship Him? Atong itapos ang kagabi na karon pinaagi sa pagtubag ani your final statement, Ma'am Grace. Okay. For worship, personally, no, sa ko, it's intimate good. Exactly. So, exclusively. Ano na yun na siya, exclusive. Sama na yun na sa relationship ni mo, nga sa, though, kanang to as a lover, di ba? Na yung mga kuan or sa mag-asawa. So na yung mga kuan nga dili nimo na siya pwede buhaton or pwede ingon sa laing tao nga pwede ka nga intimate words nga imong ihatag ana nga para ana sa imong asawa or sa imong bana ipupo na ipanghatag sa ubang tao. So kana bitaw sa Ginoo pod nga sa iyaha as ako mag-ikon nga sa lover. No, so kanang worshiping Him alone, it's because I want to acknowledge that He is the only one. Okay, so He is the only one. So that's why we need to worship Him. It's because it's acknowledging that He is the only one for your life. So kana na gyud nga intimacy between you and God. Lord, wala lagi ko ilain, Lord. Dilagi ko mga bit, Lord. Dilagi ko mga itaglain, Lord. Ikaw ra lagi, Lord. So kana siya. Very well said, Ate Grace. Thank you so much. Iyag yung ngayon nga God is worthy, and iyag yung gi-confirm na He is worthy along with our praises. Okay, so Ma'am Gail, your final and last say goodbye and your final statement. Okay, so for me, I think worship is more on like us needing God rather than God needing us, no? Like it's more of like our way na connect sa ato ang Ginoo rather than God na kinahanglan ta niya, because God Himself is already like independent, no? He is not like, just like what mentioned a while ago, na narcissist. Actually, God is not a narcissist. He Himself, no, can be a God without us, but then He wants to have a relationship with us, and worship is our one way of our expressions at ang relationship niya kaniya. So I guess it's more of like an invitation for us to have a relationship with Him rather than being it as a requirement or a demand from us. Wow! Kaya JC! Grabe, gurot naman yun. Grabe ta, dili. Actually, worship, it doesn't mean God needed to be worshipped, no? But God, no? God kanang magpasimba man ang Ginoo, no? I could always remember nga bisan pag walay mo simba sa kaniya, He is still God. Amen. No? Dili siya He is so self-sufficient God, no? Nga He is the same God, no? The same God. Walay mawala niya. But the very reason, no, kani sa lahi na lang po nga angle kay kato permi gito, it's always I always agree gud sila mga answers. Now the other way around is it's for our benefit, no? It's always for our benefit gud nganong nag-worship ta sa Ginoo, nganong i-glorify nato siya. No, one verse lang ako ibili no before nato. Yes. Before ko mo end. Dira sa Exodus chapter 23 verse 25 in NIV version, ningon sa diri, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. So meaning to say, once we will worship, strategy na nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, na once we will worship Him, no, dunay buhaton ang Ginoo. Wow. So that's it. Yes, nadungog na gyud nato sa ato ang mga pinangga nga mga anak sa Ginoo atong mga igsuon nga ang worship, it's not about nga gikinahanglan na sa Ginoo sa ato, but instead ang worship is para na sa atoa mismo. Ang worship, just like what Kuya JC has said, na God can sustain sa iyang kaugalingon. No, He does not need any of us. He is self-sufficient. He allows worship for us to be intimate with Him, to communicate, to be with Him, and that's for our own benefit. So sa mga nangutana
nga inana ba ka narcissistic ang atong Ginoo. No. He is the God of He is a faithful God. Masinabtanon nga Ginoo ang ginahuna aragyud kundi ang atong kaayuhan. So to God be the glory nga gihatagan ta niya sa opportunity og sa ihatang gidawat nga ma-member sa iyahang family. Kay I believe that daghan the gift of salvation is offered to us all, but unfortunately dili tanan nakadawat ana. Mao nang kita nga naa ani nga room, ikaw nga naay Ginoo nga nagtan-aw sa inyong balay nga nagdawat ni Jesus Christ as your Lord and Savior. Apil ta sa pamilya. Apil ta sa pamilya, o kung apil ka sa pamilya, naa kay access kaniya. Amen. So through worship, through prayer, makaiusa ta sa ato ang buhi nga Dios. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord Jesus, thank you for this night. We offer to you this podcast, Lord, for you to be glorified. And sa mga nagtanaw, Ginoo, salamat. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Until next time, see you around every Monday at 8 p.m. Paningkamutan na mo nga 1 hour lang yun. Pero kung as the Spirit leads, kung makuan, so nagpadayon ta, basta kay ang importante natuman nato ang mahimaya ang Ginoo. And see you again soon. God bless you. 1 hour talk. Bye.